Mayong buntag kanatong tanan, mga kaigsuunan, labi na karon na usab nga we are experiencing kining live streaming na usab kita. Mo na mga kaigsuunan nga nakaron sa itong panimalay, dalay ko ng Ginoo for another opportunity. Adi ginato himong mamiss ang pagsimba. Nini mga panahon na we need this challenge, labi na gayud, we need empowering words from God sa atong team nga living a courageous life. Ug nining taknaa adto kita sa pinaka number 1 gyud sa Bible nga makita nato nga nagkinabuhi nga courageous labi na gayud sa kinabuhi ni Haring David. David was a man nga diin siya ang perfect example nga na ang perfect courage kay napildi gyud niya si Goliath. Nga bisan pa kini dako kayong tao ug daghay nga hadlok gyud kaniya. Nini mga panahon na may mga example sa Bible nga they live a courageous life, labi na sa mga kinabuhi, sa mga atong mga gitawag nga mga biblical characters. Si Moses, nagid siya courage to face Pharaoh. Si David, Goliath. Si Esther to face the king. And Peter and John, they have that courage to stand before the Sanhedrin. Nga bold sila o wag sila mahadlok. And kay bawta karong panahon nga we need courage. Labi na gayud sa mga tanang klase nga butang nga ato ging gikinahanglan, temptations, hardships, problems, we need courage even to speak the word of God to the people in the face of persecutions, to speak the truth even sa mga lisod, pasabton. It need courage. Unang labi na karong panahon na we are facing pandemic, it needs courage for us to stand, to fight, to listen to God. Muna ninintak na tanaw na to ang kinabuhi ni David. Giun sa pagdraw, asag gikan no, nagdraw siya sa iyang courage. Sa kinabuhi ni David, makita nato nga sa iyang pagkinabuhi against Goliath, asa siya nagadraw og courage nga di napildi man gid niya si Goliath. Unsay iyang giposes. Muna ninintak na tanaw na to nga asa gigikuha ni David ang iyahang courage, ang iyahang kaisog, naa sa iyahang kinaiya. Naa sa kinaiya ni David. It is from his behavior. Sa iyahang behavior, nga iyahang naposes, diha nagadraw og kaisog si David. Maunang as he face Goliath, sa pagpildi niya kang Goliath. Makita nato sa text, 1 Samuel 17:40. Ingon diha, then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand, approached the Philistines. He chose 5 smooth stones, 5 ka bato. Mao kining tanaw nato ang hulagway karong taknaa, unsa kining 5 ka bato nga mao ang kinaiya ni David nganong isog kay siya matubang kang Goliath. 5 ka stone, 5 ka bato. Una, stone of confidence. Confident si David. Confident siya sa Ginoo. Confidence in the Lord. Ang iyahang confidence, wala sa iyahang sling, wala sa iyahang strategy, sa iyahang skills, nga nakapatay siya og leon. Ang iyang confidence naa sa Ginoo. Ang iyang confidence usab naa sa iyahang identity. Kaila si David kung kinsa siya. Mao nang sa atong kinabuhi, ang isa ani nga makadaghatag kanatong kalig-on to face and be courageous is our identity in Christ. Who we are overcomers, we are conquerors, we are mighty warrior. Unang si David, confident siya sa iyang identity. Ang gitawag siya sa Ginoo. Muna kita di mahadlok, kung kita kahibalo nga kitawag kita sa Ginoo. Ang iyang calling sa atong kinabuhi. Munang God calls us, He will equip us. Munang si David, confident siya sa iyang identity. Dili siya maminaw sa mga negative nga mga voices. Kaya nagsalig lagi siya sa Ginoo. Confident siya sa milagro sa Ginoo kaniadto. Sa verse 34 to 37, kapatay siya leon og bear. Milagro kana sa Ginoo. Mao nang sa atong kinabuhi, natay kaisog because we have confidence sa mga past miracle na gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi. Mga past winning, mga past victory nato. Mao nay marka nga natay confidence. Mao nang si David, una nga stone, 5 man to ka stone, stone of confidence. Naa siya niya na. Ikaduha, communication. Stone of communication. David is a man of prayer. Mainampuon. Moning kaduha nga kinaiya, kaduha nga stone nga kinahanglan nato makadraw ta og courage kiniging pagampo. Si David kanunay may istorya sa Ginoo. Bisag unsa iyang gihimo, talker ni siya no sa Ginoo.
He spoke, mo nang diha makita nato, David is a man after God's own heart. Tungod kay kanunay gid siya, heart to heart talk with God. Grabe ang iyahang communication sa Ginoo. Mo nang he is a man of prayer. Bisag pag kang gulayat, always siya naga-face kang gulayat, always naga-pray. Kanang iyang gipang sulti, prayer man na. Siya, I come in the name of the Lord. Mo nang si David, prayer heart. Mo nang sa atong kinabuhi, kung kita prayerful yun, no? Mo na'y makahatag ka nato kusog sa panahon sa mga kakalisdanan nga atong isagubang. Prayerful. Ikatulo nga smooth stone nga behavior ni David nga nakadraw og strength og courage siya. Kini, a servant heart. David is a man of service. Siya ang tao nga servant yun. Servant siya sa iyang papa, tigbanteg mga karniro. Ang iya good to serve God and to serve His people. Mao gina ang kang David. Mao nang ang iyahang kuan gyud, nabalaka gyud siya sa katawhan. Nabalaka siya napasipada ang ngalan sa Ginoo kay magyaga-yaga naman si Gulayat, magyaga-yaga sa iya ug sa mga Israelites unsa man ang inyong Ginoo. Mao nang committed kayo si David sa pagserbisyo sa Ginoo. Labi na gyud pasipad-an na gyud ang ngalan sa Ginoo. Muna sa itong kinabuhi, we have that servant heart nga masuko ta, di ta pasipad-an gani ang Ginoo, labi na sa atong taliwala. Kana masuko gyud bitaw ta, kana nga heart na kang David. Makita nimo nga siya sa servant heart kay obedient gina si David. Nagasunod siya sa iyang papa nga si Jesse, obedient kay siya. Munang sa kinabuhi ni David, a servant heart, an obedient heart, nakadraw na og power sa iya. Nakadraw og courage sa iya tungod kay siya have a servant heart. Kanang servant heart nga nagibitay tay kahangawa mag alagad sa tao ug sa Ginoo. Kay usahay ang atong pag-alagad focus sa atong sarili. Pero si David to serve God and His people mao gid ang iyahang moto, mo nang obedient gid siya. Ikaupat nga stone nga makita nato nga naghatag courage kang David to face Goliath, kining self-sacrifice. Self-sacrifice heart. Na siya nang sakripisyo gayud. Dili siya nagapokus sa iyang interes. Si David wala nagtan-aw. O gani siya magtan-aw gamay siyang bata. Niya si Goliath pitindakua. Ang iyaha is to defend the name of the Lord. Mo nang committed siya to do bisan pa sakripisyo sa iyang kaugalingon. Willing to give to the cause of Christ. Willing to give to the cause of Christ. Mo nang gitawag sacrificial spirit, sacrificial heart. Kay naagyod ka nang wala sa iyaha ang interes. Ang interes mo, ang interes sa Ginoo ug sa mga pagkinahanglan sa katawan. Mao na si David. Naagid siya self-sacrifice spirit. Mao na ingon sa Bible nga anyone who save his life will lose it, but anyone who loses his life for Christ's sake will save it. Inga na si David, no? Kasakripisyo sa siyang kaugalingon. Kaya kasagaran ko sa ito, nagadipinsa sa itong kaugalingon, ginaprotektahan na itong kalingon, self-preservation, pero mawad-an nun tanunin yung kinabuhi. Pero kinsa katong mawad-an sa kinabuhi for the sake of Christ, self-sacrifice, para kang Ginoong Jesucristo, you will save it. Nga na si David, no? Self-sacrificial heart. Mo na ang isa ka stone nga nganong courageous, isog kaayo face kang Goliath tungod kay wa man siya nagbalay siyang kaugalingon. Ang iyaha, ang kabubuton sa Ginoo, ang ngalan sa Ginoo madaig ug ang mga katawhan maluwas. And lastly, ikalima nga stone nga kinahanglan gayud nakadraw og courage kang David is kini, spirit presence. The Spirit of the Lord was with David, ingon diha. Naa kanunay, mao nang ang assurance sa presensya sa Ginoo nakahatag ka isog. Mao nang bisag kita, no? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for He is with me. O nang sa tuad, wala gid nagpromise ang Ginoo nga dili ta magka-COVID, pero nagpromise siya nga He will be with us even in deep waters. Kauban nato siya. Mo na nindot kaayo nga naa ang presensya sa Ginoo, ang Espiritu sa Ginoo. Sa Old Testament ang Espiritu sa Ginoo naa na, pero lain ni karon sa panahon nining sa New Testament because the Holy Spirit naa na gyud sa atong kinabuhi og dili gid muhawa. Mao nang diha makadraw og power kanato tungod kay ang Holy Spirit mao may gahom. Acts 1:8, and you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Diha ang gahom, diha ang kusog. Mao nang sa atong kinabuhi ang maghatag ri kusog nato to draw courage diha ra gyud sa balang espiritu. Diha sa kinabuhi sa mga disciples makita nimo. Lahi ra ang kinabuhi sa mga disciples
sa una nga wala pang balang espiritu sa ilaha. Si Peter talawan na kayo, talawan si Peter. Pero during sa Holy Spirit time, after sa day of Pentecost, ni kunsa ang balang espiritu sa ilaha. Kunsa na ang mga disciples, mga martir, anda magpakamatay, isog kayo, di mahadlok, bisan pagpangsunugon, pangpanitan, tungod kay sila nagsangyaw kang Ginoong Hesukristo. Ang changes nga nahitabo sa mga disciples, it is by the power of the Holy Spirit mo nang dako kay contribution sa atong kinabuhi, kining atong assurance of God's presence, Spirit's presence sa atong mga kinabuhi. Mao nang diha nato makita nga ang gahom ni David, ang iyahang courage diha ginagugat. Sa iyahang kinaiya, nga kinaiya ni David na agid ang stone of confidence, stone of communication, stone of a servant heart, no? And a stone of self-sacrifice heart and stone of Spirit's presence. Mao na sa itong kinabuhi, yung ginato kalimtan ang 5 ka stone, ang 5 ka bato nga gigamit ni David nganong napildi niya si Goliath. Sa atong mga kinabuhi, daghang kaitag mga challenges karon. Og kini mga challenges nato, lisod kaayo. But remember nga pag ang Ginoo nagtawag ka nato, something immeasurable, no? Sa atong taliwala. Tagaan man taniya og mga problema, pero mas tagaan taniya og dakong kusog compare to the size of the problem. Ang kanang mga kalisdanan usa no nakahagit nga there is something more in us. There is something more, no? Sa atong mga kinabuhi nga mo accomplish ang Ginoo pinaagi kanato. Si David just a boy, no? Pero there is much in store for David from boy to a king. Mao nang sa atong kinabuhi kanang mga challenges just a stepping stone for us nga diin ang Ginoo naapay something nga gi-prepare diha kanato. And God will do immeasurable, no? Dili gid nato mahibal-an. Now unto him who is able to do immeasurably more than all that we ask or imagine according to his power that is at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus through all generation. Mo nang atong kinabuhi as we face, no, tremendous trials, daghan kaayo pa ason sa bangon, but remember nga mas dako pa ang i-accomplish sa Ginoo pinaagi kanato. Just possess this behavior, possess this character nga naa kang David, the 5 smooth stones aron kita mahimo gayong magbarsigon labi na karon mga panahon na nga it needs to be courageous. Magampo ta.